Angeline's POV. Nang halos paggabi na, tinaha ko ng pabalik sa villa. Nangulat pa ang noo ko nang di makita si Nadia sa pwesto nila kanina. Pa! Bigkas ni Adi na hindi ko pinansin. Sanay akong mayat maya ang pagbigkas nito ng pa, kung kaya't binabaliwala ko na lang. Mas nag-focus ako sa paghahanap kina Nadia at Aldrin. Pa! Mas masiglang bigkas nito na siyang kinatigil ko. Bumuntong hininga ako at agad siyang hinagkan sa noo. Baby, huwag mo naman hanapin ng wala. Sige ka, magtatampo ko. Ngumusto pa ako para makita niyang nagtatampo ako. Ngunit umiling-iling siya. Tinuturo ang pwesto kanina ni Nadia. Alright, babalik tayo sa villa at magbabanlaw na. Ngumiti ako sa kanya, tinagkan ng pisngi niya, ngunit muli siyang umiling. Pa! Aniya muli at tinuro ang kanina. Lumalim ang kunot ng noo ko at napirmi ang labi. Adi, hindi ako nakikipagbiruan. Mahina akong bigkas. Ngunit di ako nito nilingon. Mas natutok ang atensyon nito kung saan ang tinuturo niya, kung kaya marahan ko yung nilingon para lang matigilan at matulos sa kinatatayuan. Pa! Walang humpay ang tibok ng puso ko sa kaba matapos makita ang tindig ni Andre. Kagaya dati may kasama to isa pang lalaki. Oh my! You need to hide, Mr. Masupil. Hurry up! We need to go home! Napaawang ang labi ko nang higitin ako sa siko ni Aldrin. Halos di pa nga rumirehistro sa akin ang lahat na magsimula kaming humakbang paliko. Di ko alam na pupunta siya ngayon dito. I made sure his schedule is full pero peste, he found a way. Problemadong bulong ni Aldrin. Doon pa lang ako natauhan. Mabilis na ako naglakad. Hi there? Tinuro nito ang isang villa. Ha? Di ba siya tutungo rito? Naguguluhan kong tanong. Umiling si Aldrin kung kaya't tumango ako at tumakbang pa. Balak pang sumunod ni Nadia, ngunit pinigilan siya ni Aldrin. Stay here, Miss Nadia. Andre knows I'm here. That only means you need to see me. Dinig kong nagmaktol si Nadia, ngunit di ko na sila pinansin. Nagpatuloy na lang sa villa. Sakto lang yon matapos marinig ang boses ni Andre. Aldrin, what are you doing here? Malamig at may otoridad nitong bigkas na siyang nagpataas sa mga balahibo ko. Kahit gusto ko pang pakinggan, ang irarason ni Aldrin hindi ko na ginawa. Tahimik na lang akong tumuloy sa villa. Hiling ko lang wag magingay si Adi kung di makikita kami rito. Tahimik kong pinihit ang pintuan ng villa at walang ingay na tumuloy sa loob. Nilipat ko ang pinto at doon sumandal para marinig ang usapan ng magkapatid, ngunit di naman abot sa tenga ko. Iba rin ang pandaman ng tatay mo, anak. Di pa natin na-enjoy ang dagat, eto't nandito siya kaagad. Mahinang hinanakit ko. Maliit tong nanguson, akala ko'y naiintindihan ako. Hinagkan ko to bago nilibot ang tingin sa loob ng villa. Ngunit para din akong natigilan matapos makitang iilang mamahaling gamit, coat na nakasabit at iilang long sleeve. Napaawang ang labi ko. Ayoko sana mag-isip na kay Andre ang villa, ngunit hindi ko mapigilan. Siguro naman may mayamang turista pa na pwedeng pumunta sa resort, diba? Muli kong nilibot ang tingin. Walang gusot ang higaan, kaya't malamang kakarating pa lang ng bisita. Kahit di pa si Andre ang umuuko pa nito, mas gusto kong makasigurado, di kami nito makikita. Binala kong pihitin muli ang knob ng pinto para sana lumabas na, ngunit napagtanto kong nasa labas nga pala si Andre. Binugso pa ako ng kaba matapos marinig ang papalapit na tinig at ilang mga yapak. Agad kong nabitawan ang knob at nilibot muli ang tingin sa loob. Tumatahip ang puso ko sa kaba. Mahigpit kong buhat si Adi at hindi alam kung saan tutungo. Kuya, let's eat first. Boses yun ni Aldrin. We will eat. I just need to get my phone inside. Wait me here. Boses naman yun ni Andre na siyang muling nagpataranta sa akin. Saan tayo magtatago, baby? Mahinang bulong ko sa anak ko na humagikik lamang. Kakain lang naman. Di na kailangan ng cellphone? Pilit pa ni Aldrin. Shut up. I need updates from my investigators. I still need to find Angeline. Mariin at matalim na bigkas ni Andre. Nalaki ang mata ko sa sinabi niya. Hanggang ngayon ba naman di pa rin siya tumitigil? Why don't you just move on? Baka kasal na yun sa iba. Malamig ding tugon ng isa. No way, malapit ko na siyang mahanap. Mas namilog ang mata ko sa lapit ng boses. Tingin ko'y nasa harap sila ng pinto. Di ko alam ang gagawin at saan pa magtatago. Natutok ang tingin ko sa banyo at kahit alam kong delikado at posible akong makita agad, pikit mata ko yung tinahak. Agad nilak at niyakap si Adi. Pagbaba pa ng tingin ko sa bata, kuryosang mga mata ang bunga nito sa akin. Shit, baby. We're playing hide and seek, I whispered.
basta lang itong kumarap. Mabutit hindi nag-iingay. Ngunit nawala kay Adi ang focus ko matapos marinig ang pagbukas ng pinto. Dumoble ang kabakot, walang tigil na nagdasal na sana di kami makita ni Andre. Get your phone, bro. I'm starving. Naiinip na utos pa ng isa. Ramdam ko ginagawa ni Aldrin ang makakaya niya, ngunit talagang makulit si Andre. Why don't we just get here and eat inside? Intimate, right? Gusto ko pang maalala ang girlfriend mo. Makahulog ang suhestyon ni Andre. Dinig ko pa mahinang pagtikim ni Nadia at kung tama ako, baka kinukurot niya na sa brasong lalaki. She's not comfortable. She's the only girl, bro. Sa labas na lang tayo kumain. I want some seafoods. Muling pilit ni Aldrin. Sandaling natahimik. Ngunit si Andre na rin ang bumasag sa katahimikan. Fine. Wait me here or outside. I'll just take a shower. Namilog ang mata ko at muntik nang nabitawan si Adi. Lalo kong binugso ng kaba at halos maiyak na. Isang pihit lang sa knob, makikita niya na kami. Umikot ang tingin ko sa banyo, ngunit tayong maliit na bintana lang ang nandoon. Duda ko kung kaya ba naming lusutan niyo ni Adi. Gutom na ako. Maliligo ka pa, mister? Aba naman. Bilang kapatid ng boyfriend mo, mahiya ka naman. Paghihintayin mo pa ako? Matari na sabat ni Nadia. I am not talking to you, miss. Madiin itong sagot kay Nadia na ikinainis ko. Hanggang ngayon, di pa rin nagbabagong ugali niya. Respect, kuya. Respect my girlfriend or I will disrespect you. Mas matatag na bigkas ni Aldrin na kinaawang ng labi ko. Muli, tumahimik ang paligid. Fine, let's eat. Sumusukong bigkas ni Andre. Doon lang ako nakahinga na maayos sa sinabi niyang yon. Pilit ko pang pinakinggan ng mga yabag nila papalabas at ang pagsara ng pinto. Di ka agad lumabas sa banyo. Naghintay pa ako ng ilang minuto sa takot na baka bumalik ang lalaking magaling. Nang masigurong hindi na, doon ako lumabas bitbit ang anak ko. Kahit natatakot na baka biglang magkita kami ay dumiretso ako sa villa namin. Binitawan sa sahig si Hadi at sandaling nag-ayos ng gamit. Mabilis kong binitbit ang backpack at muling binuhat si Adi. Nagmamadali akong lumabas at tinahak ang exit ng resort. Bala kong sa bahay na lang tawagan si Aldrin. Di ko nga sigurado kung safe pa bang umuwi sa rest house ngayon. Halos singalin ako kamamadali. Baby, hold on. Di tayo pwedeng makita ng tatay mo. Hindi ngayon na halimaw pa rin ang ugali niya. Litanya ko. Bumagal ang lakad ko nang makalabas sa villa. Sandaling huminga na malalim bago maling humakbang. Where are you going, miss? I caught you again. Anin ang baritonong boses na nagpatigil sa akin. Natulos ako sa kinatatayuan. Takot at tinignan na nagsalita ngunit mukhang siya na mismo ang nag-effort pumunta sa harapan ko. See? There's no way to hide. Ngumisi to sa akin at mas ngumisi kay Adi na inosenteng nakatitig sa kanya. Hi there, baby. You grow up so fast. Dagdag pa nito. Here you go again, running. Makahulog ang bigkas nito. Pinanliatan ko siya ng tingin at tinaasan ng kilay. Sa ilang beses niya na ako nakita at hindi sinusuplong na wala ng takot sa kanya. Iba nga lang ngayon na seryosong titig niya sa anak ko. Ano na naman, goy ko? Do I need to be scared? Matapang kong tanong. Ngumisi siya bago pa simpleng tinignan muli si Adi. He does looks like Andre. He's carbon copied. He would be happy if I met him. Don't tell him. May kalakas ang bigkas ko. Mahigpit kong niyakap si Adi at akmang tatilawas ng daan, ngunit nagawa pa rin kaming harangan ni Gweko. I don't really know why I'm doing this, but come on. Ihahatid na kita sa tahanan mo. Anito bago tinuro ko nasa na mag-ara niyang sasakyan. Kaya kong umuwi mag-isa. Tsaka bakit mo ba ito ginagawa? I told you, I don't know. Sakay na, hindi ako nangangagat ng babae ng kaibigan ko. Pilo siyang ngumisi at saka ko binigyan ng isang kindat. Ines ko siyang inirapan. Di lang sa pagngisi at kindat niya, kundi maging sa pagsabi na babae ako ni Andre. Di ako babae ng bugok na yun, no? Yeah, just the mother of his firstborn, right? He boredly said. Sarkasiko akong tumawa. Tama naman, ako ang nanay ng panganay niya kasi iba na magiging nanay ng mga susunod niya pang anak. Mapakla kong bigkas. You don't know his feelings and thoughts, Miss Dimasupil. Things have changed. Sandali akong natigil na siyang kinuha niyang pagkakataon para humakbang tungo sa sasakyan niyang nakaparada sa gilid ng gate. Ayoko man sumunod ako sa kanya. Things have changed. Tinaas kong aking kilay. But it did not change a bit. He is still a beast. Malamig kong dagdag. Pinagbuksan niya ako ng passenger seat at nang makatuloy di pa niya agad sinara ang pinto. Walang hiya siya. Before. But now, he's getting crazy just to see you again, Miss Dimasupil.
Ayaw ko man kusang gumuhit ang ngising sarkastiko sa labi ko. Nagkakamali ka, Mr. Gueco. Hindi na siya mapagkakatiwalaan pa. Baka nga maging ikaw ilaglag ako. Natahimik to sandali sa sagot ko. Tinaasan ko siya ng kilay ngunit umiling siya at sinara na ang pinto. Nang tumuloy siya ng driver seat, nagkatinginan pa kami sa rearview mirror. You should thank me. I'm bluffing his investigators. Maliit siyang umiti bago pinaandar ang sasakyan. Mahina ako napasinghap. Di maintindihan bakit niya ginagawa yon. Gayong kaibigan siya ni Andre. And why are you doing that, Mr. Gueco? Mabilis niya akong sinilapan. Pagkatapos si Adi naman ang tinapunan niya na mabilis na tingin. Tahimik lang ang anak ko at inosente lamang na nakatingin kay Gueco. Let's say that I'm playing Cupid and I don't want another homeless child, a broken family, and an unblessed baby. Mahina niyang sambit. Natulala ako sa sagot niya. Tama naman kasi na posibleng maging ganon si Adi. Walang magulang kagaya ko, hindi mahal at napabayaan. Muntikan ko na siyang pinampon, pero sisiguraduhin kong hindi niya mararamdaman yon. My Adi do not deserve that. Gusto ko ipagtanggol ang sarili na magiging isa ko mabuting magulang, kahit mag-isa lang, ngunit ayoko magpabida. Alam kong mahirap magpalaki ng anak kahit sang aspeto mo patingnan. Where are you staying? Tanong nito sa kalagitnaan ng biyahe. Ha? Nagdalawang isip ako kung sasabihin ko ba na sa rest house ako ni Aldrin na nanunuluyan. Paano ko ipapaliwanag? Ibaba mo rin lang kami sa tabi. What? Napapreno to dahilan upang humipi si Adi. Matalim ko siyang tiningnan at inalong anak ko. Shh, baby. Mahina ko pang hinilot ang likod ni Adi. Sabi ko ibaba mo na lang kami dito. Dumilim ang tingin nito at umiling. Para ko na rin kayong pinabayaan kapag ginawa ko yan. What do you think Andre will do to me if I let his child and mother of his child alone in the street at this very night? Aba malay ko. Baka magdiwang pa yun pag nalamang wala na kami. Humalukip-kip ako at pinansin ang pag-iling nito. Minaneho nitong muli ang sasakyan. So where are you staying? Sa rest house ni Andre. Labas sa ilong na sagot ko. How did you know his place? Kuryosong tanong niya. Si Aldrin na nagdala sa akin doon. Gusto ko na nga umalis, baka kasi bukas. Magpunta na lang bigla si Andre. Kung ganitong basta na lang yun sumusulpot, hindi malabo, na isang araw magkakitaan na lang kaming bigla. I guess we have the same agenda. Don't worry, kaya ni Aldrin. I'll stop Andre from coming home. Di ko alam kung dapat ko ba yung pagkatiwalaan. Di ko lang maintindihan bakit pa nila kailangan gawin yun. Bahay ngayon, hindi niyo siya mapipigilan kung kailan niya gustong umuwi. Sagot ko na lang na kinangisi nito. Napaahon ako sa upuan na makitang malapit na sa rest house. Agad minaniobra ni Gueco patungo roon ang sasakyan. Agad ko rin binuksan ang pinto at lumabas nang tumigil ang sasakyan. Akala ko nga aalis na si Gueco ngunit sumunod pa to sa amin ni Adi. Umirap na lang ako at hinayaan siyang sundan kami. Tahimik ko na lang binuksan ang pinto para sana alokin siya ng maiinom, ngunit hindi siya tumuloy. Miss Di Masupil. Kurot noo ko siyang nalingon. Bukas din naalis kami rito. Magpapahanap muna ako ng bahay sa kaibigan ko. Matatag kong bigkas. Tahimik niyang sinandal ang braso sa hamba ng pintuan at umiling. You don't have to do that. I'm sure you don't have enough money. Napirmi ko ang labi. Inayos kong pagkakabuhat sa anak ko. Maghahanap ako ng trabaho. Pwede ko naman isama ang anak ko sa trabaho eh. Not all store nor company will allow that, miss. Putol ito sa sasabihin ko. Di ako nakasagot at alam kong tama naman siya. Mas gusto pa ng iba na walang sagabal sa trabaho. Wala rin akong maisip na papasukan na po pwedeng isamang anak ko. But if you accept my job offer, you can bring Adi with you whenever you're at work. Napangat akong tingin sa kanya dahil doon. Gusto kong tumanggi sa alok nito, pero taksil ang labi ko sa biglaang tanong. Anong klaseng trabaho? He slightly smirked and looked at me from head to toe. Be my assistant, Miss Di Masupil. Alok nito sa akin. Sa kabilang banda, tinanggap mo? Hysteria ni Nadia matapos kong makwentong lahat sa kanya. Tila mabait na tuta akong tumango. Maganda kasing offer niya. Ayoko na rin gumastos pa mula sa car ni Andre. Gusto kong kumita ng pansarili at syempre makaipon para kay Adi. Umirap to sa akin at problemadong umiling. Ang peste mo, Angeline. Paano kung patibong yon? Patibong para mas madali kang makuha. Di naman siguro. Kasi diba ilang beses niya na akong nakita pero hindi naman niya sinusuplong? Baka talagang nagmamagandang loob lang yung tao. Walang matino sa mundo, Angeline. Yang si Aldrin nga kunwaring mabait pero ang totoo, may ibang plano yan. Namewang to at tumuro pa sa kung saan.
Nagangat ako ng tingin at malalim siyang tinitigan. Bakit naman nasama si Aldrin? Nananahimik ang tao sa villa niya, Nadja. Kadi-dinner date niyo pa lang namimiss mo na kaagad? Tukso ko sa kanya. Agad tong sumimangot at binigyan ako ng matalim na tingin. Tandaan mo, Angeline, magkakapantay ang estado nila sa buhay kaya't malamang pare-pareho lang ang mga likaw ng bitukan nila. Balik naman ito sa usapan.